nga ay talagang propeta ng Allah. Kinuha siya bilang isang propeta. So, sa pagsabing iyon ni Prophet Muhammad na siya ay kinuha bilang propeta, ang kauna-unahang tumanggap ng Islam bilang pananampalataya mula sa Allah, walang iba kundi ay ang kanyang asawang si Khadijah. Iyon ang kauna-unahang tumanggap ng Islam. Ang pangalawang tumanggap din ng Islam, si Abu Talib, si Ali Abi Talib, na anak ng tiyuhin niyang si Abu Talib, yung nagpalaki sa kanya, nag-alaga sa kanya, balik pinsan buo niya ito. At ang isa, si Sayyid Al-Haritha, na isang slave o isang alila. At si Abu Bakar, ang isang tumanggap rin, isang napakayamang negosyante na naninirahan din sa Makkah at matalik na kaibigan ito ng Prophet Muhammad, peace be upon him. So si Prophet Muhammad sa loob ng 3 taon, from the time na pumunta sa kanya si Angel Gabriel, sa loob ng 3 taon, wala siyang pinagsasabihan ng tungkol ng Islam, kundi ang kanyang mga matatalik na kaibigan lamang at ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit pagkalipas pa ng 2 taon, tumanggap ulit siya ng revelasyon kay Angel Gabriel na ang sabi, kailangan ipahayag mo ang Islam sa buong katauhan. At doon nagsimula na ipahayag ni Prophet Muhammad ang mensahe ng Islam. Ngunit sa kanyang pagpapahayag, marami ang ayaw maniwala sa kanya, hanggang sa kinukutya siya, pinagtatawanan. Ang isa rito na ayaw talagang maniwala pa sa kanya, si Omar ibn Khattab. At si Omar na ito, isang pinakamatapang na namumuno din sa tribu ng Quraysh sa Makkah. Pero ang kapatid ni Omar na si Fatima at asawa niyang si Said, parehong tumanggap din ng Islam. Nang malaman ni Omar na tumanggap ang kapatid niya ng Islam, galit na galit siya at gusto niyang patayin. So nung magkaharap sila ng kapatid niya, sinabi ng kapatid niya na ang pananampalatayang tinanggap niya ay talagang mula sa Allah, hanggang sa pinabasa sa kanya yung kopya ng revelasyon na nandoon sa kapatid niya. At pati siya mukhang nabihag at lumambot ang kanyang puso at sinasabi niyang talagang ang mga kapahayagang ito ay mula sa Allah. Ang katotohanan pa, pati si Prophet Muhammad, peace be upon him, tinangkarin niyang patayin. Ngunit kapahintulutan ng Allah, tinanggap ni Omar ang Islam at nagiging malakas ang Islam sa Makkah. At habang patuloy, may taon din na naging malungkot si Prophet Muhammad, peace be upon him. May tinatawag na Year of Sorrow, yung taon ng kalungkutan para sa kanya. Dahil noong year 619, namatay ang kanyang asawang si Khadijah. At nagsama sila ng almost 24 or 25 years. Hindi siya nag-asawa habang si Khadijah pa ang kanyang naging asawa. Hindi siya nag-asawa hanggang sa namatay si Khadijah. At bukod roon na namatay ang kanyang asawang si Khadijah, ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib, yung nagpalaki sa kanya, namatay rin. At si Abu Talib na ito, ang katotohanan, hanggang sa namatay, hindi niya tinanggap ang Islam. Pero noong siya'y nabubuhay, kahit hindi siya nag-Muslim, isa siya sa pinakamalakas na bumuprotekta kay Prophet Muhammad. Kahit hindi niya tinatanggap ang Islam, but he is protecting Prophet Muhammad sa pagpapalaganap ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ng kanyang mga mensahe na natanggap sa Allah. So, ganun pa man na naging malungkot siya, maraming tao ang natutuwa sa kanya. Marami ang nangungutya sa kanya, maging ang mga bata, binabato siya, maski mga dumi-dumi, binabato siya. Hanggang sa ang anak niyang si Fatima umiiyak na lamang, bilang awa niya siguro sa kanyang ama sa ipinagagawa ng mga tao. Ngunit ang sabi niya sa anak niya, huwag kang malungkot, hindi pinababayaan ng Allah ang iyong ama. So ang ginawa ni Prophet Muhammad, naglakbay siya papuntang Taif, palakad. Ang distance ng Taif from Makkah is almost 70 kilometers. At narating niya yun ng palakad lamang. Ang purpose niya roon ay para siguro humingi ng saklolo o baka sakaling may maniwala sa kanya.
Ngunit pagdating niya sa Taif para ipaliwanag ang mensahe ng Islam, ganoon din ang ginawa ng mga tao na pinagtatawanan siya. Ngunit hindi siya nabigo dahil noong siya ay paalis mula Taif, pabalik ng Maka, may isa siyang nakilala na ang pangalan si Adas. Itong Adas, isang Kristiyano na nanggaling sa Assyria. Katulong ito ng malaking tribo din sa Taif at tinanggap ni Adas ang Islam. So, si Prophet Muhammad nagkaroon din ng tinatawag na mirage o ascension, yung umakyat siya sa heaven. Lumapit sa kanya si Angel Gabriel at isinama siya sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. At doon niya nakita sa Al-Aqsa Mosque sila Propeta Abraham, sila Propeta Moses at si Jesus at iba pang grupo ng mga propeta. At nagkaroon sila ng pagdarasal. Si Propeta Muhammad ang katunayan ang siyang namuno noong sila'y nagdasal. At pagkatapos noon, inufiran siya ng dalawang inumin. Ang isa, gatas, ang isa, alak. Ngunit ang tinanggap niya ay ang gatas. Kaya ang sabi ng ibang propeta, talagang nahirang siya bilang huling propeta ng Allah. So hanggang sa inakyat siya sa seventh heaven at doon niya na kita ulit sila Propeta Abraham, sila Moses, sila John the Baptist, sila Joseph, sila Aaron. At doon ipinag-utos ng Allah kay Prophet Muhammad, peace be upon him, na sabihin sa mga Muslim na kailangang magdasal ng 50 times isang araw. Ngunit nung pababa si Prophet Muhammad, sinabi ni Moses sa kanya kung ilang beses dapat magdasal. So ang sabi ni Prophet Muhammad, 50 times. Ang sabi ni Prophet Moses, bumalik ka at sabihin mong babaan, hindi kaya ng tao ang magdasal ng 50 beses sa buong maghapon. So hanggang sa ang 5 beses na pagdarasal, ito ang ipinag-utos ng Allah kay Prophet Muhammad na dapat ipatupad sa mga Muslim na magdasal ng 5 beses sa buong maghapon. At napakaraming mga pagsusubok o paghahamon ang dumating sa buhay ni Prophet Muhammad, peace be upon him. So, si Prophet Muhammad, noong siya ay nasa edad na 53, ang ginawa niya, nag-migrate siya sa Madina. At umabot ng 12 days ang pagta-travel nila from Makkah papuntang Madina. Pero bago siya tumuloy roon, nauna pa ang kanyang mga kasamahan. Mas naunang nagpunta ng Yathrib o yung Madina. At habang papunta siya ng Yathrib kasama ang matalik niyang kaibigang si Abu Bakar na siyang tumanggap din ng Islam, sinusundan sila. So nung mapansin nila na sila ay sinusundan, ang ginawa nila, may nadaanan silang isang kuweba ulit at pumasok sila roon. So yung mga sumusunod sa kanila, maging ang elepanti na sinasakyan lumulubog sa buhangin at hindi makakalakad ng mabilis. Hanggang sa nang dumating sila doon sa pintuan mismo ng kuweba, bigla na lamang nagkaroon ulit ng miracle na ang spider o gagamba nagkaroon ng para sapot doon sa pintuan ng kuweba at mayroong isang ibon na nangingitlog sa tabi ng kuweba. So ang sabi ng mga humahabol, hindi maaring pumasok sila rito sapagkat buong-buo ang sapot ng gagamba sa pintuan ng kuweba. So hanggang sa nakarating sila sa Makkah at nang nasa Makkah sila, napakaraming mga nangyayari sa buhay-buhay nila. Ang katotohanan, nagkaroon ng iba't ibang tinatawag na battles. Ang kauna-unahang battle na ito, tinatawag na Battle of Badr. At ang mga Muslim ay 300 lamang sila. Ngunit ang kalaban nila, napakarami. Kung bakit nagkaroon ng labanan na ito, sapagkat gusto nilang bawiin ang mga ari-arian nilang naiwanan sa Makkah at bukod roon, gusto rin nilang ipalagana pa ang Islam sa Makkah. So, ayaw tanggapin ng mga Quraysh o Makan hanggang sa nagkaroon sila ng labanan, ngunit kahit kukunti pa lamang ang mga Muslim, nanalo pa rin sila. At nagkaroon din ng tinatawag na Battle of Uhud
bali 700 ang mga Muslims rito. At dito medyo natalo sila sapagkat kung ano ang ipinag-utos ng propeta na dapat nilang gawin, hindi nila sinusunod. They disobeyed the prophet. Nagkaroon din ng tinatawag na Battle of Trench. At ang mga Muslim rito, bali 3,000 na sila. At ang kalaban nila, 10,000. Ngunit nanalo pa rin ang mga Muslim sa tulong ng Allah. At ganun din, nagkaroon din ng Battle of Hunain. Ang mga Muslim rito, bali 12,000 na sila. Mas marami na sila sa kalaban at naging maunlad ulit sila. So doon sa Madina, doon nagtatag si Prophet Muhammad, peace be upon him, ng tinatawag na Islamic State. Tuwang-tuwa ang mga tao roon nang sila'y dumating. Ang katotohanan doon sa Yathrib o sa Madina, may iba't ibang klase ng tao. Nandoon yung mga mujahiron, yung mga nag-migrate from Makkah papuntang Madina. At merong tinatawag na mga ansar, yung mga helpers o yung mga naninirahan o yung mga citizen ng Madina. At may ilan-ilan din doon na tribo ng mga Hudyo. So, sa Islamic State na itinatag niya ito, ang ipinairal ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ay ang Quran, ang batas na ng Allah, at ang kanyang mga sunnah, yung mga ginagawa niya, na naaayon sa Holy Quran. So, ang mga hindi Muslim, ang mga Hudyo, binigyan rin niya ng full freedom na magkaroon sila ng kanilang pananampalataya, ngunit nagkaroon din sila ng kasunduan na kung sakasakaling may umatake sa Madina, kailangan ang mga Diyos o mga Hudyo na ito tumulong sila sa mga Muslim. At ang mga Hudyo, tungkulin din nila ang magbayad ng tinatawag na war tax para sa tulong sa pagpapalakad ng Islamic State. At si Prophet Muhammad, hindi lamang sa nagpapalaganap sa Madina, sa Makkah, kundi ginawa rin niyang iparating ang mensahe sa mga iba't ibang kilalang namumuno sa iba't ibang bansa. Katulad halimbawa ni Heraclius na siyang emperor ng Roman Empire, pinadalhan din niya ng mensahe ng Islam. At ganoon din si Negos or King of Abyssinia, pinadalhan din niya ng mensahe ng Islam. Pati ang King of Persia, pinadalhan din niya. Ganon din ang King of Egypt na isang Coptic Christian, pinadalhan din niya ng message ng Islam. At sa 4 na kilalang taong ito, ang tumanggap lamang ng Islam ay ang hari ng Abyssinia, si Negos. At ang iba, hindi nila tinanggap. Ngunit hindi nagtagal, ang lahat ng bansang ito, ang Persia, Syria at Egypt, ngayon ay mga bansang Muslim na. Tinanggap din ang Islam. At sa pamamalagi nila doon sa Makkah, ay sa Madina, nagkaroon sila ng triumphant return sa Makkah. Yun ay ika-20 ng Ramadan. Bali 8 taon silang nanirahan doon sa Madina. Gusto nilang bumalik sa Makkah. So, mga 10,000 Muslim unang-una ang naghanda para bumalik sa Makkah. So, natural, marami ang tuwang-tuwa sapagkat ang karamihan sa loob ng 8 taon, hindi nila na kita muli ang Makkah. Noong papalapit na sila sa Makkah, nagtatag sila ng maraming mga camp, mga tent, at hanggang sa nagkakaroon sila ng bonfire. So nakita ni Abu Sufyan, isa sa kinikilalang namumuno din sa tribo ng Quraysh sa Makkah, gusto niyang alamin kung ano yung mga napakaraming mga camp at maraming mga ilaw kahit gabi. So nakasalubong siya ni Al-Abbas, ito ay uncle ni Prophet Muhammad na tumanggap din ng Islam, at sinabi na silang lahat ay mga Muslim na. Napakarami na nila na hindi na ninyo kayang lupigin. So dapat lamang na sumuko na lang ang buong Quraysh, tanggapin na lang ang Islam sapagkat ang mensahe na dala-dala ni Propeta Muhammad ay talagang mula sa tagapaglikha ang Allah. So
tinanggap din ni Abu Sufyan ang Islam at siya ay natural isang Muslim at simula noon nang tanggapin niya ang Islam, halos lahat ng tribo sa Arabia, iba't ibang tribo, tinanggap nila ang pananampalatayang Islam at hindi napigilan ang pagdami ng mga Muslim. So, si Prophet Muhammad, peace be upon him, inlano niya na magkaroon sila ng Hajj. So, mga almost 30,000 Muslims ang nakasama niya na nag-perform ng Hajj at ito ay ang tinatawag na farewell Hajj sapagkat ang katotohanan sa tanang buhay niya, isang beses lamang siya nag-Hajj at doon siya nagbigay ng kanyang sermon o farewell sermon sa mga Muslim noong siya ay nasa bundok ng Arafat. At gusto ko lamang basahin ang buod ng kanyang sermon at kung maaari pakinggan natin. Ang sabi niya, "Usang katauhan, pakinggang mabuti ang aking mga sasabihin sa dahilang hindi ko alam kung tayo ay magkikita kang muli sa ganitong okasyon sa darating na panahon. Usang katauhan, ang inyong buhay at ari-arian ay dalisay hanggang sa inyong paghaharap sa inyong Panginoon. Ang pagiging panatag ng inyong buhay at mga ari-arian ay dalisay tulad ng araw at buwang ito. Alalahanin, katotohanan na inyong makakaharap ang inyong Panginoon at siya ang buhusga sa lahat ng inyong ginawa. Kaya't pinaalalahanan ko kayo, kung sino man sa inyo ang pinagkakatiwalaan ng isang bagay, nararapat lamang na kanyang ibalik ito sa nagmamay-ari ng buong